Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan na issue uli, no? Pinasa sa akin 'to, eh. 'Di ba nagpasa sa akin nito? Si Sir Tantan, si Sir Tantan, no? So di umano, yung nag-post daw nito is bading. So nakikita ko yung tattoo. Pero parang siya yun, eh. Bading ba 'to si ate? Ito si ate. Kasi yung tattoo niya na may parang butterfly, siya yun, eh. Bading ba 'to? Oh, anyway, no, it doesn't matter naman, eh. Hindi naman nagma-matter kung bading o hindi. Kasi yun lang yung sinabi sa akin nung nag-send. Anyway, ito yung issue, no. Ito yung unang post niya na nag-viral. Sabi dito, ito yung pinicture niya. Shout out kay kuya na pinatunayan wala na talagang gentleman sa mundo. Kanina pa ako nakatayo sa gilid niya, pero patay mali siya lang siya. Ano ba naman yung paupuin niya ako since malayo pa biyahe ko and babae naman ako, 'di ba? Ewan ko, para nakaka-disappoint na talaga ang mga lalaki ngayon. Haha, ako lang ba? So parang pinapatungkulan niya dito na obligado siyang paupuin. Then naulan siya ng bash kasi hindi pa natin babasahin yung mga comments, no. Pero ako kasi, let's say babae to si ate. Yung pagpapaupo sa iyo kasi ay sa panahon ngayon, binibigay ng kusa 'yan, eh. Hindi mo kailangan hingin. Kasi may kanya-kanyang rason kasi ang tao, sa totoo lang. Maaring yung mga yan pagod din yun sa trabaho or may sakit, 'di ba? Hindi mo masasabi, eh. Pero meron naman talaga diyan na yung talagang ayaw ka lang talagang paupuin. Pero ito kasi ang naiisip ko din, yung mga babae kadalasan nilalaban nila yung gender equality, no. Hindi lang sa mga babae, pati sa akin naiisip ko, parang nagagamit lang yung gender equality na yan kapag ka-convenient sa inyo, eh. 'Di ba? Parang lagi nyo na lang sinusumbat yung pagkababae, 'di ba? Kadalasan argument, kung ano mga ginagawa ng mga lalaki, kaya din namin. 'Di ba? Yung mga feminist, no? When you say feminist, ano ba ibig sabihin ng feminist? Baka magkamali ako, eh. Feminist. Meaning ng feminist. 'Di ba? Ito yung mga nag-a-advocate ng women's rights. And on the basis of equality of the sexes. A person who supports feminism, 'di ba? Yung na equality, advocate ng equality. When you say equal, ano ba meaning ng equal? Pantay, 'di ba? Now, bakit pagdating sa mga ganito, mamimiloso po lang ako ng konti, ha? Mamimiloso po lang ako ng konti. Pero bakit pagdating sa ganire, ba't nagrereklamo kayo? Pantay-pantay nga tayo, eh. Naunang umupo yung mga yan, nahuli ka, malas mo. I'm so sure pag nauna ka dyan at hindi sila nakaupo, malas din nila. Yan ang totoong buhay. 'Di ba? Yan ang totoong pantay-pantay na gusto nyong mangyari. Pero bakit tila yata nangyayari lang yung gender equality na yan kung kailan lang convenient sa inyo, 'di ba? Namimiloso po lang ako ng konti. Now, yung pagiging sa babae, pagiging magalang sa babae, hindi nyo pwede isumbat yan, or yung pagiging gentleman, hindi nyo pwede isumbat yan kung may pinaglalaban kayong ganun. 'Di ba? Or else
tanggapin nyo na weaker sex talaga ang babae. Di ba? Physically tsaka mentally. Pag tinanggap nyo, saka natin ngayon banatan to mga to. Alam na nga nila na nahihirapan yung babae. Ayaw pa nilang paupuin. Di ba? Pero kung ano nyo, hindi, ako open naman ako kung saan eh. Kung sasabihin nyo na, hindi, bungo, kailangan talagang paupuin babae, pagiging gentleman. Okay, sige. So, tatanggapin natin na weaker sex ang babae. Kasi sa IELTS, gusto nyo by nature talaga, mas weak ang babae kaysa lalaki talaga eh. Huwag na natin lokohin ang sarili natin na ganun. Yes, no? May mga babae na nagba-bodybuilding na mas malakas pa sa tunay na lalaki or mga ano. Pero ano yun eh, sa pagsusumikap na ng babae yun eh. Kaya na-achieve yun eh. Pero by nature, 'di ba, mas weaker talaga ang babae, both physically at emotionally. 'Di ba? Tanggapin niyo 'yung ganun. Wala tayong magiging problema pag nag-post kayo ng ganito. Pero kung as long as na sa panahon ngayon, sasabihin niyo na equal na lahat, may matuto din naman kayo maging equal sa ganyan. 'Di ba? At isa pa, let's say, naniniwala naman ako na somewhere out there may mga puso din naman to mga to eh. Pag nakikita nilang matanda or hindi na kaya ng tumayo, magbibigay naman yan. Naniniwala naman ako. May ano naman yan, may puso naman yung mga yan. Pero kung halimbawa normal ka naman, 'di ba, at pantay-pantay lang naman tayo na nahihirapan na galing tayo sa trabaho or pagod din or may sakit tayo, kailangan intindihin muna natin yon. Kasi yun nga, katulad ng sinabi ko, no, nagiging convenient lang itong bagay na to pagkapabor sa inyo eh. Kaya nga kung babasahin natin yung comments dito, ang daming bash mong natanggap. Diba? Sorry po sa mga comments, sana lumipad na lang ako. Kawawa pala talaga si kuya kasi galing pa raw siya sa lolo niya. Wala eh, hindi eh. Ayan o, katulad dito, babae din naman, hindi naman naging issue. Mas kagalang-galang pa itong mga babaeng ganito kaysa sa mga ganyan eh. Akala ko kasi uso pa ang Maria Clara at Ibarra. Nakakalungkot naman. Ano talaga yun, no? Wala, may ano, pero subukan mo kapag inapi yung pagkabading niya. Sabi nila bading daw to eh. I don't know, no? Sasabihin na naman yan, diskriminasyon, di ba? Equal. Then pagka wala akong pinupuntuan. Hindi ko sinasabi na wag nyo talagang paupuin yung mga yan. Wala akong sinasabing ganon. To make things clear ha, kasi nabubulshitan lang kasi ako sa mga post na ganito na sobrang entitled. Na akala niya ang buhay ay mala Disney princess na palagi kang pinaglilingkuran, di ba? May kanya-kanya ding pinagdadaanan yung mga tao na bagay na hindi lang ikaw yung ganyan. Then ito, nag-post na siya, Pixie Val Madrid, siya rin ito. Sabi nga, I want to sincerely apologize for my recent comments regarding gender inequality in public transportation. After reflecting on what I said and listened to the feedback I've received, I understand that my words were poorly chosen and may have come across as dismissive or insensitive to the real and valid experiences of many people. Ano ba to? Sarcastic ba to? Or ano? It was never my intention to undermine the challenges faced by individuals due to gender disparities in our transit systems. I recognize that public transportation, like many areas of society, is not experienced equally by everyone. And it's important to acknowledge and address those differences rather than diminish them. I'm committed to learning from this moment and continuing to educate myself on how to speak about issues more responsibly and empathetically. Thank you for those who took the time to call me in. Your voices matter. I am listening. Wow. Ano mga comments sa kanya?
Tingnan natin yung comment. Ito. I want to sincerely apologize for my recent comments regarding 100%. Hindi, it doesn't matter no kung AI man yan, yung hindi siguro at least nag-post siya, no. Okay na yan. Okay naman na siguro yan. Sabi ganun. Una lahat, ang pangit ng grammar mo, sis. Hindi ka na sana nag-English eh, kundi when a woman is not given a seat on public transport vehicle because of congestion, it is not an issue of gender equality. All passengers, regardless of their genders, experience the same way. It is not deprivation of rights. However, when a person demands a seat because of his gender, then that is an issue of gender equality. This is simple logic. Huwag mong gagamitin si Maria Clara Ibarra at mga karakter na sinulat noong panahon ng mga Espanyol para ipilit mo ang prinsipyong hindi na angkop sa kasalukuyan na panahon. Correct. Tama, no, 'di ba? Hindi issue ng gender equality 'yon eh. You know, a person who demands a seat because of her gender. 'Di ba? Doon na nagkakaroon ng issue. Parang ang dahilan mo dahil babae ka. Okay lang sana kung sinabi mo pilay kasi ako pero hindi man lang ako. Pwede na kung pilay man siya or pero dahil simpleng babae ka lang. Kaya nga nagko-conflict ngayon katulad nung sinabi ko nung unang-una, nagko-conflict 'yun dun sa pinaglalaban ng mga feminist eh. 'Di ba? Unless i-accept nyo na weaker sex kayo or gender. Sige. Pero kung ipipilit nyo na pantay-pantay, pantay-pantay din tayo magdusa. Katulad doon sinabi doon sa comment, nararanasan din naman ng mga normal na nararanasan din ng ibang gender yan eh. Ng ibang kasarian, nararanasan, hindi lang ikaw. Walang special dun sa kasarian mo. Kung nagsisik ka ng ganon, superiority ang hinahabol mo, hindi equality. They were not poorly chosen. They were spontaneous and a natural reflection of your character. The intent was obvious. You showcase your entitled attitude and wanted to humiliate the guys who did not give their seats. Listen, learn, and live responsibly. Words have implication. Freedom of speech is bound by responsibilities. True! Ito, tama to. Totoo na may freedom of speech tayo, pero kung ano yung sasabihin mo doon, may responsibility ka doon. Di ba? Marami nagsasabi, AI daw. Tama naman ito. At least kahit paano maaga-aga pa lang nag-sorry na siya, no? So, okay na rin yan. Kahit pa sabi mong AI yan, it doesn't matter. The fact na nag-post ka nito. Pero ito, dapat binura mo na to, ma'am. Binura mo na to. Kasi as long as na naka-up yan, yan eh. Pag-uusapan pa rin yan eh. Sa mga nagalit po sa post ko, very good po kayo. Kasi social experiment. Hindi. Ito uululin pa yung mga uululin pa yung mga tao eh. Hindi siya social experiment. Ngayon po katabi ko na matulog yung lalaking nasa picture. Naiinggit lang pala siya sa suot kong damit kaya di niya ako Hindi. Palusot na lang yung social experiment na yan eh. Lalo mong dinadagdagan yung mo. O let's say, so meaning inutok mo yung mga tao. Diba? Meaning inutok mo yung mga tao. At saka wag mo sasabihin yung mga tsaka wala akong kinita dyan mga lolo. It doesn't matter kung may kinita. Nag-viral eh. Diba? Hindi nakabuti ito yung sasabihin mo
ah, rage baiting yung ginawa. Actually, tingin ko ito ha. Let's say ito ba yung kasama mo? Yan ba yung kasama mo? Hindi naman ito ang pinaparinggan mo eh. Sa totoo lang eh. Yung binura mo yung mukha eh. Kasi itong kasama mo nakaupo, ikaw hindi ka nakaupo. Ganun pa rin. Ano lang itong ano eh. Ano lang ito. So katarantaduhan itong ano mo, tong apology mo na to. Lalong nakaano to, lalong nakasama ito. 'Di ba? Social experiment lang daw. Pero ang tinutukoy niya yung nandun, yung binura niya yung muka. Bullshit. Naniniwala kayo na ano yan? Na, na social experiment yan? 'Di ba? Ang pinaka nasa framing ito eh. Tapos sasabi niya social experiment daw. Wala, palusot na lang ito. Palusot na lang ito. Nung una, tsaka isa pa, hindi mo pwedeng sabing social experiment yan. Kasi, nagpo-post na kayo ng ano eh, ng picture magkasama eh. So, mangyayari, pag pinost mo yan, obvious kasi na ito yan. 'Di ba? Pero ang pinatutungkulan mo yan yun. Nag-sorry ka after, 'di ba? So, ibig sabihin, panggugoyo din itong sorry na to. Ngayon, nakahanap ka ng dahilan, hinabol mo to na ito na yung sinasabihan mo. Oo, hindi. Kabulshitan yun. 'Di ba? Nagpapalusot na lang to eh. Anyway, mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito, no? Yung ano, yung pagpapaupo sa mga babae sa bus, 'di ba? Naniniwala naman ako na may spirit pa rin ng pagiging gentleman ang mga Pinoy. Ano yan, lalo na pag mga nanay, mga lola, yung ano, hindi naman matitiis yan ng Pinoy. Kahit pa sabihin mo na may issue ng gender equality. 'Di ba? Pero pag yung ikaw ay malakas na tao, I mean, ibig ko sabihin malakas ay yung talagang healthy ka naman, wala namang problema sa'yo, at nakatayo ka at hindi ka mapaupo, wala, malas lang talaga. 'Di ba? Maaari may gentleman na ano na magpaupo pa rin sa 'di ba? Magpaupo pa rin sa pero kapag hindi ka napagbigyan, 'wag ka mag-rant. 'Di ba? Meron pa rin naman 'yan. Hindi naman mawawala 'yan. Lumalabas lang yung argument ng gender equality pagka nagiging entitled na yung nagpo-post at pinapalabas nila na dahil sa gender nila hindi sila pinuupo. Kasi ayon sa gusto nyo, napaka-unfair nun, mga kababayan ko. Hindi lang kayo nagdudusa ng ganyan. Actually nga, baka mamaya galing lang kayo sa galaan yan eh. Itong mga tao na to, baka mamaya galing ito sa galing ito sa trabaho. Ano ba yan? Baka mabigat pa ang trabaho na pinanggalingan yan. Tapos ang layo pa ng uuwian, di ba? Kayo parang nakapang-gimmick lang yata kayo eh. Di ba? Hindi natin alam. Galing din ba kayo sa trabaho? Kung galing din kayo sa trabaho, pare-parehas lang kayo. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong kabulshitan ito ha, itong sinasabi nyo na social experiment. Wala to. Hindi ka naman, sabi mo, hindi naman kumita yung mo eh. Yung, saan mo ba nilagay yun? Ayan o, sabi mo, hindi naman kamo kumita yung, yung post mo na yon. Tapos biglang sasabihin mo, social experiment. Pinaka-shitty na, na defense. Diba? So, yun lang mga kababayan ko. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.